Hello, what's up mga kasabong? Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Bullshit. Hello, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa bagong episode ng Dapat masibak to eh. Alright! So yun mga kasabong, kung napapansin nyo po, wala ako munang shoutout kasi masyadong humahaba yung video eh. Tapos yung iba talaga na hindi na siya shoutout, na matagal na nagpapa-shoutout is hindi ko makita. Kaya mga kasabong, it's up to me na lang kung mag-shoutout ako or hindi. Pasensya na po mga kasabong, pero lahat kayo sina-shoutout ko. Ma-shoutout ka at hindi, mahal kita. Huwag mo kakalimutan niya, mahal kita. Kalokohan yan. So mga kasabong, pasensya na po talaga, hindi ako makapag-shoutout dahil nga, ayun, para fair na lang po sa lahat, para kung sakaling mayroong mga i-shoutout ako soon, ayan, sa akin na lang po yun mga kasabong, dahil kahit naman hindi makapa-shoutout mga kasabong, punong-puno naman tayo ng istorya, punong-puno naman tayo ng kaalaman, punong-puno tayo ng kalokohan mga kasabong. Kaya maraming salamat sa pagmamahal, maraming salamat sa pagtutok dito sa ating YouTube channel na Sabong Pinas. At kung bago ka lang, ako nga pala si Ruel Amaro, at huwag mo kalimutan mag-subscribe at syempre, pindutin ang bell button para mag-notify sa'yo pag may mga bago tayong uploads na video. Maraming salamat po sa'yo. Game! So yun, mga kasabong, ang pag-uusapan natin po ngayon is napakaganda ding talakayin. Bakit mga kasabong? Dahil may magagalit ay may hindi pala magagalit, merong hindi matutuwa at syempre matutuwa. Bakit mga kasabong? Sige, dumako muna tayo sa matutuwa. Ay sige, dumako muna tayo sa title. Ito mga kasabong, kung magkano ba yung magagastos natin, kung magkano ba yung nagagastos natin doon sa regular farm, which is ang tinatawag ko po na regular farm is yung ang cording niya is minimum ng 100 ay 50, sige pagpalagay 50, 100, 150. So yung mga ganun lang ang mga naka-cord mga kasabong. So hindi pa siya talaga yung big time na farm, kasi pagka mga big time na farm 300, 400 cordings, 500, 1,000 yung mga kasabong. Pero tayo nasa ano pa lang tayo, medium pa lang tayo eh. Which is ako, nandun ako sa medium na game farm mga kasabong. Nagpo-produce, nagbe-breeding, nagpapalahi ng tama lang. So yung mga kasabong, kaya matutuwa po dito yung mga nasa ibang bansa. Diba mga kasabong, yung mga nasa ibang bansa na hindi nila malaman-laman kung magkano talaga yung gastos. Dahil baka kasi sila ay sumusobra na yung gastos, hindi pa nila alam. Tapos sila, matutuwa sila sa content na to. Diba? At ang hindi matutuwa, syempre, yung mga drobo nating mga tao. Diba mga kasabong, yung mga drobo nating mga tao na pinapaniwala nyo na sobrang laki ng ganito, sobrang laki na pala ng expense, ng ganito ng gastos, walang bumabalik. Diba mga kasabong, pasensya na po kayo dun sa mga breeder dyan na may bossing na parang bagay nagugoyo nyo. Diba mga kasabong, dahil mga kasabong, sila ay nagpapagod dun. Nagpapagod kayo sa farm. Natututo kayo dito sa Sabong Pinas. Pares kayo natututo eh. OFW or nasa malayo, tsaka dito nasa farm lang. Diba mga kasabong, kaya pasensyahan na lang po muna. Kaya medyo, ito naman is hindi siya eksakto talaga. Dahil magkakaiba naman talaga tayo ng farm. Pero hindi, magkakaiba rin tayo ng feeds. Magkakaiba rin tayo ng gastos. Pero hindi na siguro doon nalalayo. Diba mga kasabong, dahil iisa lang halos yung presyo ng binibili natin na patuka. Konti lang ang adjust dyan, siguro 5 piso, 7 piso, 2 piso, yung mas magagandang klase. Hindi masyadong galayo. Diba? Yung original at sa local is hindi masyadong malayo yung range. Diba mga kasabong, hindi masyadong malayo yung agwat. Diba? Kaya yun. So yun, dumako na tayo. Dumako tayo sa 100 heads mga kasabong. 100 heads po ha. Para yung mga 50 is kalahati lang. Yung mga 150 na naka-cord na may alaga is ano lang siya, 1.5. Diba mga kasabong? So dadao tayo ng 100 cordings lang tayo mga kasabong, cordings. Ang gastos po dito sa 100 na naka-cord para po sa akin is 20,000 a month. Hindi pa po kasama dun syempre yung tao. Basta yung gastos lang po siya sa mga binibigay po natin sa ating mga manok, including feeds, vitamins, at saka mga injectables, mga tawag dito, mga electrolytes yan. Kasi ako marte ako dito sa aking sa aking mga meron pa akong electrolytes, meron akong probiotics. Sabagay, yung probiotic kasi
yung probiotics na ginagamit ko ngayon is soon malalaman yung mga kasabong dahil yung basta exciting yun mga kasabong, exciting yung about sa probiotics. So yun, 20,000 lang po yung aking gastos sa 100 na cordings. May magre-react dyan, mahal naman. Oo, mga kasabong, mahal kasi hindi lang naman yun yung yung ginagastusan ko eh. 'Di ba? Yung naka-cord, laging pag may naka-cord ka dyan, meron kang nasa range na mga inahin, mga ginamit mo na yun. So kasama yun sa 20,000. Diba mga kasabong? Tatanong nyo kung kasama ba itong mga sisiw na to? Hindi po. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung cording lang. Diba mga kasabong? 20,000 po yung aking nagagastos dito sa aking EGP Chong Game Farm. Pero syempre, hindi kasama po dun mga kasabong yung mga disinfectant natin na minsan na ginagamit siya is monthly naman na tumatagal siya. Kaya i-exclude mo yun, alisin mo yun sa 20,000 naman kasi hindi ka naman talaga. So kasi ginagamit ko kasi disinfectant, malaki na. Dahil mas makakatipid ka dun sa malaki kaysa dun sa pabili-bili, hingi sa'yo ng hingi yung tawag bata mo, yung tauhan mo. So yun mga kasabong, tsaka yung mga injectable pag may sakit, hindi mo dun pwede isama. So ang kasama lang po dun talaga yung feeds lang. Feeds, vitamins, tsaka yung mga injectable natin na halimbawa mga B-complex, ayan, kasama po yan dahil regularly naman natin binibigyan yung ating mga naka-cord. So pagdating naman mga kasabong sa tao, ang bayad mo sa tao, minimum talaga dyan, pag iisa lang yung tao mo, dapat dyan is mga 4,000 to 4,500. Pero pakain mo siya, pabahay mo siya, syempre given na naman yung bahay, nakatira na siya sa farm mo, di ba mga kasabong? Pero pag dalawa na yung tao mo, medyo syempre bababa mo din naman dahil dalawa na sila, yung pagod is mahahati na din, mahahati na, madidivide mo na yung gawain nilang dalawa, which is pwede na dyan yung 3,500 dito po sa amin pero may budget ka rin sa kanya, bahala ka na kung magkano yung ibabudget mo sa ulam nila per week, diba? Per week yung ulam, yung budget mo, at yung bigas naman supply mo sila monthly, diba? Ma-budget mo pa rin yun mga sabong, dahil pagka ikaw halimbawa, sige, pag-usapan natin na ikaw ay nasa OFW ka, yung mga maliliit na dagdag sa yung palabis mo pag nagsama-sama yun, lalo kang dapat control mo. Hindi ko naman sinabing magmatakaw ka Hindi ko sinabing pagdamutan mo sila. Mga kasabong, kailangan din sa ulo mo. Kailangan din alam mo ang nangyayari sa manukan. Alam mo yung mga nagiging gastos. Bakit mga kasabong? Dahil pagka ikaw ay sumusunod lang ng sumusunod sa kung anong sinasabi sa'yo ng tao mo para maging maayos ang manukan mo, tinuturuan mo lang sila para lokohin ka. Diba mga kasabong? Wag! Kasi minsan tayo pa yung nagtotolerate Tayo pa yung, okay lang kasi ganito, may trabaho naman ako. What if lang, bigla kang matanggal sa trabaho mo. Anong pansusupply mo dun? Diba mga kasabong? Kaya dapat, alamin mo kung magkano yung kita, kung magkano yung benta, kung magkano yung expense. Diba mga kasabong, hindi tayo basta nakapagmanok. Hindi tayo pwede sabihin natin na, pag uwi ko, ang sarap magmanok, ang sarap, ang dami kong uuwi ang manok. Ang dami mo namang nagastos. Diba mga kasabong? Dahil hindi mauubos ang gastos, tuloy-tuloy yan. Pero once na alam mo yan, magiging organized, magiging intact pa kayo ng tao mo. Diba mga kasabong? Kasi marami po talaga na yung mga nasa ibang bansa na magmamanok, na yung tao nila is niloloko sila. Sad to say mga kasabong, yun po yung realidad na nangyayari dito sa Pilipinas. Dahil siyempre mga kasabong, patawarin nyo ako. At kung tapat ka naman sa bossing mo, hindi ka tatamaan dito. Pero once na may nakukuha ka na hindi niya alam, isa ka na sa tinutukoy ko. Diba mga kasabong? Pero doon naman sa mga boss, wag naman natin silang i-treat as boy na boy, tao na parang bagay tauhan na tauhan. Masyado naman nakaka-degrade yun. Kaya mga kasabong, give and take. 'Di ba? Dun pa lang sa farm pa lang o kaya sa pangalan pa lang, halimbawa is EGP Chong Game Farm. Yung pa lang sa samahan nyo pa lang is hindi na kayo intact. Paano sa laban? 'Di ba? Paano sa laban na may parehas kayong maitinatago sa isa't isa? Meron kang nararamdaman sa tao mo, hindi mo masabi kasi baka umalis, baka pabayaan. 'Di ba? Hindi mo naman masabi sa boss mo, baka naman alisin ka. May ganun mga kasabong, 'di ba? Okay lang, sabihin mo sa kanya, alisin ka kung aalisin ka. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung ganun.
Kaya para magkaroon kayo ng tawag dito, understanding. Hindi kayo magkaroon ng doubt sa isa't isa. Kaya mga kasabong, yun yung gusto kong puruhin po dito sa content na to mga kasabong eh. Yung kung paano kayo magmahalan ng tao mo sa farm. Kung paano kayo magbigayan ng proteksyon sa isa't isa. 'Di ba? Kung ikaw nanonood na farm boy ka, tao ka, napapanood mo to, maging parehas tayo sa boss natin. Dahil darating yung time sa buhay mo na iaangat ka ng ugali mo. Diba mga kasabong? At ikaw naman na boss, halimbawa nasa ibang bansa ka o OFW ka, pag tinreat mo as kapatid, as kaibigan, yung boy mo, ang feedback niya sa'yo is nakakaawa si boss pag niloko ko siya. Ganun lang. Ganun. Kumbaga is magkakaroon siya ng konsensya na lokohin ka. At syempre, magkakaroon ka naman din ng konsensya para alagaan siya. Di ba mga kasabong, ang sarap nung ganun eh. Di ba? Ang sarap nung ginagawa mo yung hobby mo eh. Nagagawa mo yung pagmamanok mo nang wala kang itinatago sa sarili mo. Lahat sinasabi mo sa kanila. Di ba? Pagka hindi sila naging totoo sa'yo, alam mong niloloko, ginagancho at dinodrobo ka na, tanggalin mo. Maraming may kailangan ng trabaho. Marami tayong kayang hanapin na mas higit sa kanila. Di ba? Pagka sinabi ko nila, ay, manluloko kasi. Pero magaling, nangihinayang ako. Hindi siya magaling. Marami pang mas gagaling. Dahil walang tao talaga na magaling. Ang magaling, siya ang magaling. Di ba mga kasabong? Tama po yun. Kaya po kayo, wag niyong panghinayangan yung mga tao. Kung siya ay gano'ng kagaling maghanda, gano'ng kagaling mag-breed, manluloko naman siya, wala ring kwenta yan. Di ba mga kasabong? Ang usapan po dito na nag-start tayo is kung ano yung gastos. Pero ang nangyayari po, kaya tayo lumalaki ang gastos, hindi po natin alam kung paano yung sistema. Di ba mga kasabong, hindi ko maiko-concrete sa inyo. Hindi ko mako-concrete kung magkano yung mismong gastos. Kaya nga po, ang sinasabi ko kanina is yung 100 na cords, na 100 na cording is 20,000 yung nagiging feeds niya. At yung mga gastos pa niya sa maintenance ng ating mga naka-cord. Kasi po, hindi ko naman po masabi yung ating mga sisiw. Dahil mga kasabong, dito po sa nasa ranging po natin, kahit puno na po yung butsi nila, gusto pa nilang tumuka. Paano naman po, sabihin ko dito na ang ginagawa ko po dyan 3 times a day. Dahil umaga, tanghali, hapon, full pack po sila. Meron po kasi nagbibigay umaga at hapon lang, which is pwede naman. Pero po sa akin kasi pinamemerienda ko pa po yan eh. Kaya mga kasabong, hindi po natin matatansya talaga dito sa ranging kung magkano po talaga yung talagang magagastos mo dahil magkakaiba po tayo ng proseso. Pero pagka dumako na po tayo sa naka-cord na, ayan, mas madali na po diyang mas madali na pong i-calculate kung magkano dahil mas maliit na po yung magiging gastos natin pag naka-cord na sila dahil minimum ano na lang po yan, 45-50 grams na lang po yung binibigyan natin, 50 to 60 grams na lang po yung binibigyan natin, mga ganyan po di ba? Pero dito po sa naka-cord, hindi po naka-ranging, hindi po natin matatansya talaga. Kaya mga kasabong, pasensya na po kayo kung hindi ko na itakel talaga yung mismong magkano ang gagastusin sa mga nasa ranging. Pero at least mga kasabong, alam ko na natutunan mo kung paano mamuhay ng tama with your boss at with your boy. Di ba mga kasabong, letter lang po ang pinagbago pero parehas tayong tao. Di ba? Yung Y na boy na nasa baba. Yung dalawang S sa boss nasa taas. Pag pinagpantay mo yan mga kasabong, pantay kayo mamumuhay, pantay kayo sa lahat na magiging aspeto ng inyong pamumuhay. Mga kasabong, importante yung mga binibigay ko sa inyong advice. Di ba mga kasabong, dahil darating ang araw, yung boy magiging boss. 'Di ba mga kasabong? At yung boy na naging boss, alam niya kung paano i-treat yung boy. Kaya mga kasabong, habang tayo ay na kumikita diyan sa malayo sa ibang bansa, ipunin po natin yung kaalaman. Dahil alam ko na marami po diyan na excited nang umuwi dahil marami kayong natutunan dito sa Sabong Pinas. Marami po salamat sa pagsuporta niyo mga kasabong at sa mga positive comments nyo mga kasabong. Yun yung nagpapalakas po ng ng loob ko para ituloy yung kung paano mag-share
Di ba mga kasabong, ituloy kung paano talaga yung, tawag dito, mission ng Sabong Pinas mga kasabong. Dahil, aminin man po natin at sa hindi natin mape-perfect ang buhay. Even me, mga kasabong, wala pong perfecto. Hanggang ngayon ay nag-oobserba pa rin po ako. Hanggang ngayon ay nag-oobserba pa rin po ako at nag-uumpisa pa lang din po ako. At yung inuumpisahan ko na nakaka-advance ako ng konti sa'yo, isinasabay kita sa akin. Diba mga kasabong, mas maganda yung sabay tayo eh. Mas maganda yung hindi tayo angat. Diba mga kasabong, kung aangat ako, gusto ko kasama ko kayo. Diba mga kasabong, at kung mas umangat ka kesa sa akin, mas masaya ako sa'yo kasabong. Totoo yun. Kaya yun mga kasabong, simplihan nyo lang. Ganun lang, sistema lang. Gandahan nyo lang yung pakikisama sa boy nyo. Gandahan nyo lang yung pakikisama sa tao nyo. Gandahan nyo lang yung pakikisama sa boss nyo. Magre-reflect po yan, mga kasabong. Halimbawa, boss ka, nakabenta, bigyan mo siya. Hindi ka man, wala mang commitment, hindi ka naman committed na magbigay talaga. Hindi ka man obligado na magbigay talaga. Pero, alam mo na yun, diba? Pag nakabenta ka, kung nagbebenta ka man, bigyan mo sila every time na makakabenta ka. Tapos mga kasabong, pag naman nananalo ka, yung balato naman sa kanila, ikaw na din bahala. Diba? At least hindi sila, kasi yung mga tao natin sa Manukan pagalingan din yan eh. Okay ako sa amin. Ganito, pag nakakabenta sila, hindi man sila obligado, binibigyan nila ako. Di ba? Tapos pagka may laban, lagi akong, kahit talo nga boss ko, lagi basta may pera yun, bibigyan ako nun, basta nasa sabungan kami, no. Ang sasabihin sa'yo, sama mo na lang ako doon sa inyo. Sabi mo sa boss mo, dalawa na lang tayo. Di ba mga kasabong, ang sarap pakinggan po nun. Na ipinagyayabang ka, na ipinagmamalaki ka nila, na hindi ka madamot sa kanila. Ganun yun mga kasabong. Kaya ang ugali po ng inyong tao ay manggagaling din sa kung anong pinakikita mo sa kanya. Kaya yun mga kasabong, importante po yun. So yun mga kasabong, last na tips po ito dito sa content na to. Pagka ikaw may pinabili na materialis, yung mga gamit sa Manukan, tingnan mo resibo. Hindi naman porke duda ka eh. Para lang masana yung tao mo ay titingnan to ni boss. Diba mga kasabong, at least alam mo. Hindi mo naman sinasabi na mabait ka naman sa kanya eh, pero pakita mo lang, para sabi mo kasi ino-audit mo. Yung ganun na lang. Ino-audit ko kasi yan, sinusulat ko para picturean mo lang, send mo lang sa akin yung, diba? Bahala na sila kung kaya naman nila kaya ka pa rin lokohin nila about sa mga resibo na at least tinitingnan mo, di ba mga kasabong, para hindi yung basta ka na lang bigyan ng bigay, doon malaki gastos eh. Kaya, halimbawa, grass cutter, bumili ng grass cutter, halimbawa, bumili ng ganito, pagdating mo naman sa bumili ng flying pin na 4 na 5, tapos pag-uwi mo, bet 4 to, 5 naman yung pinabili ko, nasira na po yung isa, tinapon ko na. O di ba mga kasabong, at least kung may resibo, kita mo kung ilan talaga. Di ba? Kung ilan talaga yung binili. Di ba? Yung quantity. So yun mga kasabong, mahaba-haba na po yung itakil ko sa iyo. Ikaw na bahalang magpalawak, ikaw na bahalang creativity mo na yun. Ikaw na yung bahalang magpalawig ng kung ano man yung natutunan mo sa content na to. And for sure ako, kung ikaw man ay farm boy, kung ikaw man ay farm boss, for sure may natutunan ka. At kung na-offend ka man sa sinabi ko kanina, pasensya ka na. Yun po yung hangarin ko dito is totoo lang po tayo, wala po tayong hold-upan. So yun mga kasabong maraming salamat pa rin po sa pagtutok, sa pagsubaybay, at sa patuloy na sumusuporta at naniniwala sa Sabong Pinas. Mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po at kita-kits sa next episode. Kita-kits sa next episode ng lakas Sabong Pinas. Let's go!